Pag-usapan natin kung okay lang bang gumamit ng isang open deed of sale kapag nakabili ka ng isang motor vehicle. Ang deed of sale ay isang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay nakabenta o nakabili ng isang property. Madalas na practice sa mga nagbebenta ng second-hand motor vehicle ang pagbibigay ng open deed of sale. Ang open deed of sale ay isang document kung saan ang seller lang ang naka-indicate at blanco naman sa part ng buyer. Nagpapasa-pasa ito from one buyer to another, lalong-lalo na dun sa mga nasa negosyo ng buy and sell. Pero safe nga ba ang ganitong practice? Ang sagot dito, syempre hindi. Bakit? Magbibigay ako ng 4 na rason. Una, hindi pwedeng ipanotaryo ang open deed of sale. Pangalawa, unsafe ang open deed of sale dahil walang magiging katibayan si buyer na nabili nga niya yung property. Pangatlo, hindi maiti-transfer ni buyer sa kanyang pangalan yung property dahil wala siyang katibayan na nabili niya ito. Pang-apat, walang habol si buyer just in case mayroong nagkiklaim dun sa property tapos yung nagkiklaim na yun ay may pinapakitang notarized deed of sale. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagbili ng second-hand property at iwasan na natin ang paggamit ng open deed of sale. O siya, ito sa Attorney Ian na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli, pag-usapan natin kung legal ba ang pag-layoff sa mga empleyado nang hindi sila nabigyan ng notice. Ang layoff ay ang pag-terminate ng employment na walang kasalanan ang mga empleyado. Isa ito sa mga management prerogative na maaaring i-exercise ng mga employer kapag nakaranas sila ng business recession, industrial depression o anumang pagbagsak o paghina ng kanilang mga negosyo. May dalawang uri ito. Una ay ang temporary layoff na tumatagal lang hindi lalampas sa 6 na buwan at pangalawa ang permanent layoff na tinatawag din namang retrenchment. Pinoprovide ng jurisprudence na sa parehas na uri ng layoff, ang 1-month notice rule sa DOLE at sa mga manggagaw maapektuhan ng layoff ay mandatory. Sa madaling sabi, kailangan mabigyan ng notice ang DOLE at ang mga manggagaw matatamaan ng layoff at least 1 buwan bago ang intended date ng pag-layoff sa kanila. Isa ito sa mga requirements na dapat mahigpit na sundin ng bawat employer na magnanais na mag-layoff ng kanyang mga employees. O siya, ito si Attorney Ian na nagsasabi sa inyo, alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli. Kapag idineklara ka bang persona non grata sa isang lugar ay hindi ka na pwedeng pumasok sa lugar na yon? Pag-usapan natin. Ang Latin term na persona non grata ay nangangahulugang unwelcome person. Ang practice ng pagdedeklara ng persona non grata ay unang napaloob noong 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Doon ay dinedeklara ng persona non grata ang isang diplomat na hindi welcome sa gobyerno kung saan siya naitalaga at pinagbabawalan na siyang manatili pa sa nasabing lugar. At dito sa Pilipinas, ginagawa na rin ng mga lokal na sanggunian ang ganitong practice sa pamamagitan ng pagpasa ng isang resolusyon. Pero ano nga ba ang epekto ng resolusyon sa taong idineklara? Hindi na ba siya pwedeng pumasok dun sa lugar kung saan siya dineklarang persona non grata? Ang sagot dito ay pwede pa rin siyang pumasok sa lugar na yon na wala siyang nilalabag na batas. Tandaan natin na ang isang resolusyon ay isa lamang deklarasyon ng sentimento o opinyon ng isang lawmaking body patungkol sa isang bagay. Wala itong force and effect katulad ng isang ordinansa o batas. Sa madaling sabi, hindi pwedeng pagbawalan ng isang taong nadeklarang persona non grata para pasukin ang isang lugar na yon. Hindi siya maaaring arestuhin maliban na lamang kung gumawa siya ng krimen sa lugar na yon o kaya meron siyang warrant of arrest. Kaya naman sa mga nadeklarang persona non grata, you may be unwelcome pero hindi nangangahulugan na hindi ka na pwedeng pumunta. O siya, ito si Attorney Ian na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli. Ang pagpito ba at paghingi ng personal details ng isang tao habang siya ay naglalakad sa daan ay pwedeng maparusahan ayon sa ating batas? Tara, pag-usapan natin. Ang pagpito o wolf whistling o ang paghingi ng personal details ng isang tao habang siya ay nasa daan ay maaaring mag-constitute na gender-based sexual harassment in the streets and public places. Ito ay may karampatang parusa ayon sa Safe Spaces Act o tinatawag din natin na Anti-Bastos Law. Saan na anumang motibo nung pumito o nung mismong tao na humingi ng personal details ay hindi nagmamatter dito. Bakit? Kasi ang mga ganitong klaseng actions o remarks ay unwanted. Maaring ma-threaten ang personal space at ang physical safety ng isang tao. Unang offense ay maaaring mapagmulta ng 1,000 piso o utusan na magbigay ng 12 hours of community service kasama na dito ang pag-attend sa gender sensitivity training ang sino man na mapatutunayan na nag-commit nito. Kapag paulit-ulit ito na ginagawa ng isang offender ay tataas ang kanyang multa at maaari pa siyang makulong. Kaya naman dapat ay iwasan ng ganito mga actions at pagbibigay ng remarks upang malayo sa asunto. O siya, ito sa Attorney Ian na nagsasabi sa inyong alamin natin ang batas at mamuhay tayo sa mundo ng hindi marahas. Hanggang sa muli.